Hindi kasi... Ha? Uy, ano pa Ano? lang? BBM eh. Eh, totoo naman eh. Bangag naman talaga eh. Paano? Alam mo sir, ikaw lang nagsasabi ng bagang yan, pero marami sa ngayon natutuwa kay Bongbong Marcos. Asawa yung nagpapatakbo sa gobyerno? Binabanatan nyo kasi ng binabanatan eh. Hindi naman banat. Diba ginagawa niya nga eh, nagpunta siya sa ibang bansa para umunlad ng ekonomiya ng Pilipinas. Paano uunlad? Wala namang dala pabalik eh. Hindi, Puro utang lang nga tayo eh. Sabi nga, binayaran daw ni BBM yung utang ng Pilipinas. Eh bakit? Kung binayaran yan, ay nasa 15 trillion pa rin ang utang ng Pilipinas as per record ng Bureau of Treasury. No, ano masasabi mo ngayon? Hindi, ano yan, ginasikap naman ng ating Pangulo ng lahat para... Ay hindi sisikap. Sisikap yung bulsa ng mga nakapaligid sa kanya. Bakit ka natawa? Ha? Bakit ka natawa? Kasi napupuno yung bulsa ng mga... Hindi pumupunta siya sa ibang bansa eh. Tingnan mo para may mag-invest dito ng mga investor, di ba? O, ang ganda-ganda ng ginagawa eh. Investor, magkano yung gastos ng Pilipinas sa junket ng isang Philippine Airlines papunta ng kasama yung kanyang mga entourage. Hindi bali kung si BBM lang pupunta doon, pero yung mga entourage, magkano yung gastos ng Pilipinas? Magkano ang in return? Panay kasi kayo reklamo, imbis na tumulong na lang kayo sa gobyerno eh. Paano nga tutulong? Kung gano'n ang sekreto ng gobyerno, instead na yung gagastos ng mga entourage na yan, ibigay sa mahirap, wala. Gastos ng Panay gobyerno, kayo utang batikos. pa rin ang utang. Wala pa nga 2 years si Bongbong Marcos, binabanatan yun na eh. Walang 2 years, anong gusto mong gagawin ng taong bayan? Eh wala, hindi natutuwa kasi ang taas-taas ng bilihin. Dahil Siyempre, ang nagpapatakbo ng gobyerno niyan, asawa niya under ni Saya. O ano? alam mo kasi sir, yung inflation kasi, buong bansa yan, hindi yan Buong Pilipinas inflation lang. nga, kasi kung talagang sincero yung gobyerno natin, si BBM, para lang sa bigas tanggalin mo yung tax, kung hindi bubulosok ng 20 yan. Sa totoo lang ganun. Parang langis yan eh. Yung langis, pag tinanggal mo yung IBAT, bubulosok na, alam mo magkano na lang, baka 5 piso na lang ang per barrel. Kasi, alam mo kasi, kung ibababa yan, kawawa naman yung mga magsasaka natin. Paano bumababa? Paano maging 5 piso? Paano kikita ang mga magsasaka natin? Tama. Hindi 5 piso yung langis. Oh, Yung langis. bigas yung sabi ko, bababa ng 20. Matupad yung pangarap mo, pangarap ko. Yan, Wala ang yan. totoo dyan. Pag inalis mo yung tax sa bigas, talagang matutupad yung pangarap nyo, pangarap ko. Di ang ang Nawala ganda-ganda ng bigas. na nga ngayon Wala. ng bigas. Nawala ng bigas. Mura ang bigas. Ganda-ganda na nga ngayon ng Pilipinas eh. Maganda talaga sa maganda kahit hindi pa presidente si Marcos eh. Maganda ang Pilipinas. Kasi bakit ko mo? Ang Pilipinas ay mayaman sa hitik sa natural resources. May gold, may silver, may bronze, may nickel, may iron at saka lahat nasa Pilipinas na. Kung ang Pilipinas ay i-manage ng gobyerno ng gusto na walang korupsyon, ay nako, lahat ng tao ay masaya, happy. Pati yung tingnan mo, gas na malampayan. Pero ano kaya kung tumulong na lang kayo, no? Magtrabaho kayo para hindi kayo panireklamo sa gobyerno. Trabaho, nagbabayad kami ng tax sa gobyerno. Paano yung tax naman? Binubulsa. Kagaya ng smuggling sa agriculture. Sino ba ang nag-smuggle ng agriculture? First time in the history of the Philippine government na 700 ang sibuyas. Eh wala eh, siyempre ano ng mga ano eh. Dahil corrupt ang gobyerno talaga. Na okay naman yun naayos naman yung mga smuggler na nasugpo naman yun Nasugpo, paano nasugpo? Wala nga ng kulong eh. Sana kulong. Nasugpo na yun. Kung nasugpo yan, dapat nakulong. Kung ako Walang nakulong eh. Sampulan nila ng kukulong yung smuggler dyan. Kaso lang, protector pa sa Malacanang. paano mo nasabi Malacanang, may ebidensya ka? Mayroon sa Senate hearing ni Tulfo. O asan? Nasaan? Nasa Malacanang yung protector. Ayun. Ang ganda-ganda ng ginagawa ni Bongbong Marcos kasi nakikipag-alyansa siya sa ibang bansa. Maganda Kaya kung ngayon, sakasakaling maganda ngayon, kung sakasakaling magkipag-alyansa. Kundi kung sakasakaling foreign policy kung nga. sakasakaling magkakaroon ng gigipitan, nandiyan ang ano, tutulong sa atin. Sino? Ng Amerika.
Ay, nako po, lumang tugtugin na yan ang Amerika. Tunaw ng abo ng Pilipinas bago tutulong ang Amerika. Wala. Ang nanalo, ang Amerika dahil sila ang nag-business ng mga baril at saka mga military equipment, no? Ano? Wala yan, ano yan, kasi, di ba, tutulungan Nangyari na yan sa ibang bansa, ginawa ng Amerika. Pinabayaan mo na, nadurog mo na yung bansa bago di ba? tumulong. Oh, ano? Sinusuportahan mo, ano yun eh, may gentleman agreement. Ang may gentleman agreement, wala yung totoo Ayun yun. na, nakuha niya. Walang sa isang gobyerno natin, no, walang gentleman agreement ng away lang o hearsay. Buti. Kasi kung hearsay nyo, Ano po ganito dapat yung dahon? may ebidensya. Pagtibay, nasaan yung dokumento na pinagtibay ng Kongreso. Buti pa nga si Ano? Bongbong Marcos ngayon, maraming kaibigan na bansa eh. Ay, baka si Duterte na marami naman ah. Wala. Anong para mayroon pa na siyang red carpet nilatag pag pumupunta si Duterte eh. Ay, teka, kaya nga maganda talaga, maganda ang pamumuno kayo ni Bongbong Marcos sa pamumuno ni Duterte. Si Duterte pumunta sa Saudi Arabia, sa Bahrain, at saka sa Jordan, at saka sa Israel. Naka-red carpet siya. Marami nagalit doon. Ayaw mo na, Tragis, ang hirap ipagtanggol ni Marcos. Yes po. Bali may mga konting katanungan lang po kami. Ano po ba yung masasabi niyo po sa naging pamumuno noon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte? Ihambing Yes. mo ngayon. Magaan po. Mm. Kasi hindi naman ganito kataas yung mga bilihin. Mm. Tsaka marami din pong napano. Nung panahon ni Duterte. Nangalin po? Marami pong nawala na illegal na program na nagkulat po. Ngayon para pong marami na naman na tulad dun sa amin, marami na rin yung mga ganun naggagamit. Illegal? Oo. So ma'am, kung ikukumpara po natin yung pamumuno noon ni former President Rodrigo Duterte sa pamumuno ngayon ni Bongbong Marcos, ano yung tingin nyo? Saan ba yung mas maganda? Mas gusto ko yung dati. Duterte. So, ganun talaga. Ano po ba yung inyong ano yung opinion nyo sa pamumuno ngayon ni President Bongbong Marcos? Ano ba yung na-feel nyo? Gumanda ba? Parang Okay. wala naman na Ano bago. lang po, kasi mas yung lalong tumataas Yung bilihin. yung pangako niya kasi before siya nanalo na Bababa daw bababa yung mo yung price presyo. Tulad ng bigas kasi Nagiging sobrang 20. sa totoo Tapos lang po ngayon, talaga. nagiging nadagdagan pala ng 20 yung dati. Asan po ba yung pangako niya na ano ibaba yung kilo ng bigas? Hindi siya. Ito alam ko. Ang sabi Opo. na, Mas pangarap lalong nyo, nagiging pangarap ko. Mm. Pangarap na nga. Gusto may kanta yun, yung asa may titipugan. Oo nga po. Ano yung pangarap yan? Ben, ano yan eh? Nakalimutan ko talaga. Next question. Okay ma'am, ngayon nakikita po natin patungkol naman po sa diniklarang war on drugs ng Duterte administration. Ano pong inyong opinion? Di ba po dati yung si Duterte pa po yung nangahalo yung kay inano yung mga drugs nila. So, sa pagka ano ko lang po sa kan parang bumabalik sa dati. Bumabalik. Marami Mas- na rin kasi. Mas parang marami pong mga kabataan ngayon ang maalam sa ito. Sa dati. Sabi ho ng ilan, umuunlad na daw ang Pilipinas. Nararamdaman niyo po ba ang pag-unlad ng Pilipinas? Sa kanila siguro Siguro sa pwede, kanila. pero sa amin hindi po. Sa kanilang mga mayayaman, maaaring oo, pero sa amin mga Kawawa mahirap kasi lang, mga kawawalan mahirap. kami. Kasi sa amin, feel na Dami namin yung nakita. pagtaas ng bilihin sa kanila, hindi kasi marami naman sila. Marami. Bilang isang netizen po, ano po yung inyong panawagan na kung baga isang ano dito sa bansang Pilipinas? Ano yung panawagan niyo po sa ating Pangulo? Gusto ko sana, bumalik na lang yung dating presidente. Ano ba, babae si Marcos? Hindi hindi po yung ano ang tanong kasi kung ano ang yung gusto nyong sasabihin sa ngayong pangulo. Sana tuparin na lang niya yung pangako niya na ibababa yung mga bilihin. Kasi masyado ng mahal. Hindi na kaya ng iba kasi gawa ng
walang trabaho. Saka, maliit lang. Sa probinsya nyo, ma'am, ano po ba, ano yung nakikita niyo na paggalaw? Mabilis ba ang pagtaas doon? Ang presyo ng bigas doon, magkano na? Sobra po. Umaabot Yung na sa isang kilo 60. sa amin is 50-60 na po. So minsan kasi yung mga pamilya sa mga Pilipinas, Ang minsan mababa hindi lang na sa amin. makapag-almusal kasi hindi Pinakamababa yun. Lalo pag walang trabaho. Nung panahon ni Digong, ano yung paano ano yung nakikita niyo sa mga presyo ng mga bilihin ng panahon ni Medyo magaan. Magaan naman yung dati. Medyo magaan. So, mga OFW ba kayo? Yes, opo. Saan ba sa kayo? Sorry, Saudi. Ilang taon na kayo nagtatrabaho? Sa atin po, OFW. Idol Tardons, Miguel Yes, ma'am. shout out. Bali po, isa din po kayo din po ay sumuporta sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ano po ba yung inyo pong mensahe po kay dating Pangulong Rodrigo Duterte? Maganda siyang maganda siyang leader, kaya sana Sana sa susunod na marami din siyang nabang. kumpara sa Marami din siyang natulungan ng mga OFW na talaga. Ayun ma'am, papalapit na po. Although medyo malayo-layo pa naman, pero papalapit na tayo. Kung sakasakaling this coming 2028, tumakbo si Vice President Sara Duterte bilang Pangulo ng Pilipinas, ano po ba yung opinion niyo? Kayo po ba, ibuboto niya siya or what? Boboto po namin kasi tulad din ng papa niya, maganda rin yung ano niya. Oo. Hindi pang sarili lang. Pero marami. in the target talaga. Pero sa ngayon pa lang, marami na discussion lang. Marami pa. Pero tanawagan niyo sa mga OFW na sumunod. Sa lahat ng mga kaibigan namin, kapagkilala namin, sana sinuporta po kayo para sa ating bayan. Kita niyo po, nakasakit na ito. Yung programa ni Pangulong Duterte sa legislature. Sabi ng mga kababayan natin, maraming po na. Kasi yan ang programa. Okay ma'am, bali po sa ngayon, nagkakaroon, wait lang, before tayo mag-proceed sa next question, ito muna. Nung nakaraang eleksyon, sino po ba yung inyo pong sinuportahan ng maging Pangulo ng Pilipinas? Sino po yung inyong binoto noon nung nakaraang eleksyon or sino ba yung inyong sinuportahan? Kasi di ba mga tumak, di ba si Bongbong Marcos, sila Isko, yung mga tumakbo, sila Lini, sino ba yung sinuportahan niyo po that time? Ako hindi ako nakaano nun. Presidential 2022, Hindi ako nakaano. ang kandidato noon si BBM at saka si Sara, si Isko at saka Ayun, si ayon dito sa komento, no more Duterte, yeah. di maganda pamigay ang Pinas sa China. at saka Yung marami- nakaraan na Ba't mo hindi ako nasabi? nakapagboto nun. Hindi kayo nakapagboto? Oo. Pero kung sakaling nakaboto kayo, ma'am, sino pipiliin niyo nun? Sara. Sara na lang. Anong nasabi ba? Bilang Vice Presidente, Sara. Sara para. Madam, Noong mga panahon na namumuno po si former President Rodrigo Duterte sa bansa natin, nasa ibang bansa na po kayo. ingat. Bilang isang OFW, ano yung nakikita nyo? Mas maganda ba ang ginagawa ngayon ng gobyerno sa mga OFW? Or mas maganda nung panahon ni Duterte? Mas maganda yung kay Duterte kasi marami din siyang tulad mo, marami siyang pinupunta na lugar para lang sa mga OFW. Ngayon parang hindi marami naman. Nakapunta pa yun si si Duterte sa Saudi Arabia. At bumisita siya doon. Sa Riyadh po, Riyadh yun.